Marahil kaibigan, naranasan mo sa nakaraan, no ikaw ay isang bata, na kapag ka ang iyong mga magulang ay umalis, at pagkatapos ang sabi sa kanilang pagbabalik, meron silang ipagkakalob sa iyo. Merong bibilhin na gusto mo. Hindi ba kaibigan ikaw ay nakatingin at inaasahan mo yung pangakong yon ay mangyayari? Kaibigan, sa banal na kasulatan ay nagkaroon ng isang pangako ng ating Diyos na simula nung tao ay nagkasala. Sa aklat pa ng Henesis ay binanggit na ng ating Panginoon ang isang pangako na kaligtasan sa maraming mga tao. At sa pangakong ito ay merong bing propesiya na binabanggit sa aklat ng Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6 ng ganito. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at sa kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan, Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Samantalang lumalakad ang panahon sa mga anak ng Diyos, nakatingin sila sa isang Mesiyas, sa isang tagapagligtas. Nawa siya ay pupunta sa panahong kanilang kinabubuhayan upang iligtas sila sa mapangaping mga bansa. At ang pangyayaring ito, kaibigan, ay nagkaroon ng katuparan noong ang ating Panginoon ay pinanganak ng isang birhen. Kaya ang sabi sa Galatia 4:4, sa panahon na yon, in the fullness of time, ay pinanganak ang ating Panginoon. Nagkatawang tao ang Diyos na ating manlalalang, ang ating sinasamba. At pagkatapos siya ay lumaki, nagkaroon ng panahon na siya'y naging tagapagturo ng kanyang mga lagad na kanyang pinili, ang mga lagad na ito. Nanupat, noong panahon na yon, siya ay nagpunta sa lupang ito upang tuparin yung pangako, ang Mesiyas ay darating. At ang wika nga ng ating Biblia, ipapanganak ang isang bata, siya ay tagapayo, mga pangyarihang Diyos. Subalit kaibigan, noong dumating ang ating Panginoon, marami sa mga tao ang hindi naniwala. Kasi ang kanilang paniniwala, pagka dumating ang ating Panginoon, siya ay nasa trono, nanupat ang lahat nilang mga kalapan ay kanyang tatalunin sapagkat sila ay nasa kamay ng mga bansang pangapi. Subalit noong si Maria na ina ng ating Panginoon ay dapat nang ipanganak ang sanggol, ang ating Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao. Binaybay ang mga tahanan doon sa Bethlehem, pero ang sabi ng mga tao, wala kayong lugar sa amin. At noong pinanganak ang ating Panginoon, kaibigan, sa isang sabsaban, isang Diyos na nagkatawan tao, hari na mga hari, pero napakasimple ang kanyang kinabuhayan sa lupang ito sapagkat hindi tinanggap siya ng maraming mga tao. Marahil sabihin natin, kung ako'y nabubuhay sa panahon na iyon, ipagkakalob ko ang aking kwarto para sa aking Panginoon. Ipagkakalob ko ang aking kama para sa Kanya upang siya ay magkaroon ng isang magandang kwarto habang siya ay lumalaki. Subalit kaibigan, hindi handa ang maraming mga tao noong panahon na yon. Nanapat nais nilang sila ay magkaroon ng karanasan sa Diyos, pero walang puwang sa kanilang mga puso ang Diyos na nagkatawang tao. At pagkatapos ng ating Panginoon ay nagministeryo, kasama ang kanyang 12 alagad, sinabi ng ating Panginoon siya aalis. Subalit siya maghahanda ng maraming tahanan para sa kanyang mga anak ayon sa Ebanghelyo na sulat ni John, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Ang sabi niya, huwag maglumihan ang iyong puso. Mag-isampalataya kayo sa akin. At gayon ang wika, ako ay aalis, pero maghahanda ng maraming tahanan upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon.
Ito'y sinulat ni John the Beloved sa kanyang aklat, Gospel of John, yung dakilang pangako ng ating Panginoon na siya ay muling babalik. Kung bakit, kaibigan, meron tayong Pasko ay sapagkat tayo ay nakabasa at naranasan ng mga tao ng una, merong Kristong ipinanganak at siya ay nabuhay, lumaki. Subalit, sa kanyang ministeryo, hindi tinanggap ng maraming tao ang kanyang pabalita. Kaibigan, ang ating Panginoon na napunta ng una kung bakit tayo may Pasko, nung sa kanyang bago umalis, nangako siyang muling babalik. At yung pangakong yon ang inaasam-asam natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Gusto kong basahin sa iyo, kaibigan, ang binabanggit sa Ebanghelyo na sulat ni John, na aking binanggit kanina, kung ano ang panukala ng Panginoon sa iyo at saka sa akin, kaibigan. Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magisampalataya kayo sa Diyos. Magisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kay may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Alam ng Panginoon sa ating mga tahanan, kaibigan, gaano man kaganda, maging palasyo ang ating tahanan. Papasok ka sa bahay na yan, di kay malakas, pero lalabas ka sa iyong tahanan, tuwid ang iyong mga paa. Ganon ang ating kalagayan, kaibigan. Sapagkat simula ng tao ay nagkasala, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, at nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, pumasok na rin ang kamatayan. Walang pinipili, kaibigan. Bagamat nung unang panahon, ang mga tao ay nagkaroon ng buhay na napakatagal, katulad ni Matusalem, nabuhay siya ng 969, pero si Matusalem, kaibigan, namatay din. At ngayon, ang buhay ng tao, ang wika ng Biblia ay 3:10, that means 70. Pero may hangganan, kaibigan, ang buhay ng tao. Pero merong inihahanda ang ating Panginoon sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Itong pangakong ito, kaibigan, bago natapos ang pagkasulat sa Biblia, ito ay binanggit ng ating Panginoon sa kanyang alagad na si John the Beloved. Ating pansinin, kaibigan, ang binabanggit ng huling aklat sa Biblia. Itong aklat ng Apokalipsis. Bago nagsara ang kanyang pagkasulat, narito ang sinabi ng Panginoon sa Kapitulo 22, versikulo 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, para pumarito ka, Panginoong Jesus. Itong sinasabi na pangako ng ating Panginoon, una niyang binanggit sa versikulo 7 ng ganito, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad na mga salita ng hula at ng aklat na ito. At pagkatapos, kaibigan, hindi pa nagtagal. Ayon sa versikulo 12, narito muling binanggit ng Panginoon ang kanyang mahalagang pangako. Ang wika, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pangalawang beses binanggit sa aklat ng Apokalipsis sa huling bahagi ng ating Biblia, at pagkatapos, kaibigan, sa huling pagkakataon, pangatlo. Ang wika sa versikulo 20, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Alam mo, kaibigan, pagkatapos ang narinig ni John the Beloved ang pangako ng Panginoon for the third time, ang nawika ni John, siya nawa, isang panalangin, dumating ka nawa, Panginoon. Bakit ganito kaya ang nabanggit na sambit ni John the Beloved? Alam mo, kaibigan, si John ay isang alagad ng Panginoon. Samantalang siya nangangaral ayon sa istorya,
siya hinuli ng mga sundalong Romano at pagkatapos pinapatalikod sa kanya ang kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Pero sabi niya, hindi ako maaaring tumalikod sa aking paniniwala sa aking Panginoon. Hindi ko maaaring talikuran ang aking Panginoon sapagkat wala siyang ginawang anumang masama sa akin. At sapagkat ayaw talikuran ang kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesus, at siya ay ipinatapon sa Isles of Patmos. At samantalang siya ay nasa isla ng Patmos, ibinigay sa kanya ng ating Panginoon ang huling pabalita ng banal na kasulatan. Nanapat sa aklat na ito ay ipinakita ng Panginoon ang great controversy o yung malaking tunggalian. Nanapat ang controversy ito ay nagsimula doon sa langit. Noong nagrebelde si Lucifer laban sa ating Panginoong Diyos, na kanyang naisama yung maraming mga anghel, kaibigan. Subalit sa kanilang pakikipagdigma laban sa ating Panginoong Diyos, hindi sila nagtagumpay at sila ay itinapon sa sanlibutan na ito. Pinakita ng ating Diyos kay John the Beloved kung ano ang mangyayari sa huling kapanahunan. Na napati pinakita ng ating Panginoon sa Kanya yung mga talamak na mga krimen sa ating paligid. Kaibigan, meron tayo sa ating panahon ngayon. Ipinakita sa Kanya kung ano ang masamang panukala ng maraming mga taong masama, na kung papaano sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, kaibigan, at tila baga sila'y namamayani sa libutan na ito. Kaya nga ang aklat ng Apokalipsis ito ay isang pabalita sa 7 iglesia sa Asia Minor, simula sa iglesia ng Epeso hanggang sa Laodicea. May pabalita ang ating Panginoon. Pero kaibigan, ang mga pabalitang ito, ang pinakawakas nito kapag merong sinabi ang ating Biblia na muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ipinakita sa Kanya yung 7 trumpet, kaibigan. Pinakita sa Kanya ang huling 7 salot. Nanapat yung pang-anim, magkakaroon ng pusikit na kadiliman, makakalimutan ng mga taong masamang pagpatay sa mga banal, at pagkatapos magkakaroon ng lindol na hindi pa nangyari kailanman ang sabi ng ating Biblia, at sa lakas ng lindol, ang mga bundok ay pupunta sa dagat. Ipinakita ng Panginoon yan kay John, kaibigan. Ipinakita ng ating Panginoon sa Kanya ang 24 elders. Nanapat ang mga 24 elders na ito, wala silang ginagawa araw at gabi, kundi purihin ang kordero ng Diyos na namatay, subalit siya ay nabuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ipinakita sa Kanya, kaibigan, ang mga pangyayari sa huling kapanahunan, at tayo naniniwala na bubuhay na tayo sa huling kapanahunan. Nanabat sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 13, yung isang hayop na binabanggit na ang kanyang ulo ay ulo ng isang leon. Ang kanyang paa sa una ay paa ng oso at ang kanyang katawan ay leopardo. Kaibigan, sa bandang huli, ang hayop na ito ay magkakaroon ng hatol sapagkat siya binulid niya ang maraming mga tao sa kasalanan. Kaibigan, ipinakita sa Kanya ng ating Panginoon ang punong kahoy ng buhay. Nanabat ang punong ito ay 2 puno sa magkabila ng ilog. At sa ilog na ito, ang wika, merong siyang tubig nang gagaling sa luklukan ng kordero, maningning na parang bubog, at sa itaas ang punong ito ay isa lang. Nanapat, nakita ni John ang punong ito ay namumunga ng iba't ibang klaseng bunga, iba ng iba, bawat buwan. At pagkatapos ipinarinig kay John ang awit ng mga banal. Nanapat ang awit na ito, walang sino mang makaawit, maliban sa mga taong maliligtas, kaibigan. Nanapat ang awit na ito ay awit ng karnasan sa ating Panginoon. Kaibigan, kung ikaw at ako
ay susunod sa ating Panginoon, tayo makakaawit ng awit na ito. Sapagkat maliban sa 144,000 na binabanggit ng aklat ng Apokalipsis, lubhang karamihan, great multitude ang ipinakita ng ating Diyos kay John. Nanapat si John pagkatapos nakita ang panoramic view na mangyayari sa huling kapanahunan. Na pagkatapos, kaibigan, pinakita ng ating Panginoon sa Kanya ang mga taong hindi maliligtas kapag ka nakita ang mukha ng kordero, sasabihin, mga bato, mahulog kayo sa amin. Subalit sa mga taong maliligtas, sasabihin nila, narito ang aming Diyos na aming inintay at kami ay Kanyang ililigtas. Kaibigan, pagkatapos na pinakita sa Kanya, samantalang siya ay nasa isla ng Patmos, na merong 6 na milya ang kanyang luwang at 10 milya ang kanyang haba. Nais ni John ngayon na makitang muli ang ating Panginoon. Sapagkat nung siya'y pastor sa iglesia ng Epeso, ang sabi niya sa mga kapatid tuwing sila ay magkakaroon ng halinlangan kung totoo ang Mesiyas, sapagkat nakaranas ng kapagsubukan sa kanilang pananampalataya, ang sabi ni John, nakita ng aming mga mata, narinig ng aming mga tenga, nahipo ng aming mga kamay, ang Mesiyas, totoo nga, nakasama namin siya, at siya ay muling babalik upang tayo kukunin niya sa ating paninirang pansamantala sa mundong ito. Sapagkat ang pagkapakilala ng Biblia, kaibigan, ang mundong ito ay hindi ito ang tiraan natin. Ang ating tiraan, ang langit na bayan. Kaibigan, pagkatapos na narinig at nakita ni John ang pabalita ng ating Panginoon, muling binanggit ng Panginoon for the 3rd time na siya muling paririto, kaya nga ang tugon ni John, even so, Lord Jesus come. Siya nawa, dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Kaibigan, sasama ba tayo kay John? Na samantalang ating nalaman ng ating Panginoon ay muling paririto, tayo ba ay sasama sa Kanya sa isang panalangin? O Panginoong Jesus, dumating ka nawa. Upang mawakasan na ang maraming mga trahedya sa buhay na ito, kaibigan. Sapagkat ang pangako ng ating Panginoon sa inihahandang tahanan sa atin pagka siya'y dumating, wala nang kamatayan, kaibigan. Nang sabi nga sa atin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 4, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Tingnan mo, kaibigan, ang mahalagang pangako ng ating Panginoon. Hindi lang siya darating sa mundong ito, kundi pa naman wawakasan ng Panginoon ang ating kahirapan sa mundong ito. Wala nang kamatayan, kaibigan, sapagkat Kanyang pinangako ang buhay na wala hanggan. Tayo malalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Kami po ay kasama ni John, the beloved, sa isang panalangin, dumating ka nawa, O Panginoong Jesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong pakikinig, sa iyong pakikisama, sa iyong kaibigan na sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, kasama ng Ama, na dapat mahalagang mga pangako ng Diyos ang ating pinapakinggan. At kaibigan, tayo ay muling mag-aaral. Sa ating muling pag-aaral, inaasahan kong makakasama kang muli.